Una sa lahat, revelasyon ni Zaldico. Magpinsang Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez nagpasingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ilang oras matapos niyan, bumuelta ang palasyo. Yung mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Sa pagharap ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado, ilan pang kasalukuyan at dating senador nakaladkad sa flood control scandal. Kabilang si dating Senador Bong Revilla Jr. na tumanggap umano ng kahon-kahong pera na tig 20 million pesos ang laman. Isa pang may pasabog sa Senado. Contractor na si Curly Descaya, binasa ang kanyang ledger ng mga kongresista at iba pang opisyal na tumanggap di umano ng kickback. Sa gitna ng alingas-ngas ng destabilisasyon laban sa gobyerno, palasyo, paranoid raw, sabi ni VP Sara. May sagot naman sa kanya ang Malacanang. Nasimula sila maging paranoid. Nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila. Wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Construction ng kontrobersyal na Monterazas de Cebu pinatitigil na dahil sa patong-patong na paglabag. Kabilang ang pagpuputol ng higit 700 puno na wala palang permit mula sa DNR. At it's raining opa sa Hong Kong Disneyland. Biggest K-drama stars, may mga pasabog na project sa Disney+. Binasag ni Zaldico ang kanyang katahimikan para sabihin kung sino raw ang nasa likod ng mga budget insertions. Diretsahan niyang idinawit si Pangulong Bongbong Marcos. 100 billion pesos umano ang pinasingit nito sa 2025 national budget. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matindi ang pasabog ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico sa kauna-unahang paglabas niya mula nang pumutok ang flood control scandal. Mapapansin ang pagpayat ni Ko. Sa binasa niyang pahayag, walang patumanggang inilaglag ni Ko sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sila raw ang nagpasingit sa 2025 national budget ng 100 billion pesos. Ayon kay Ko, nagsimula ang lahat noong nagsimula rin ang BICAM process. Noong November 2024, tumawag daw sa kanya si Budget Secretary Amina Pangandaman na nagpasa ng utos ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion pesos na proyekto. Kinumpirma pa raw ito ni Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Hindi lang yan. Ayon pa kay Ko, nagpulong sila ni Romualdez, Pangandaman, Bersamin at DOJ Undersecretary Jojo Cadiz sa Aguado Building malapit sa Malacanang. Doon daw iniabot ni Bersamin galing mismo kay PBBM ang listahan ng halos 100 billion peso projects. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Sa Facebook ni Ko, inilabas niya ang buong listahan. Kalsada, flood control at iba't ibang infrastructure projects ang laman. Pero ayon kay Ko, hindi lahat pwedeng ipasok. 50 billion pesos lang daw ang kayang isalpak sa program funds para hindi lumabas na mas malaki pa ang DPWH budget kaysa sa budget ng edukasyon na bawal sa ilalim ng saligang batas. Ang natitirang 50 billion pesos saan program funds daw kukunin at ang nag-aaproba niyan, Office of the President. Muli raw siyang sinabihan ni Secretary Pangandaman. Sinabi ang mensahe ng Pangulo,
Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kaya raw nagtataka si Ko kung bakit para bang hindi raw kilala ni PBBM ang budget na pinirmahan niya. Sabi pa ni Zaldico, gusto raw siyang gawing scapegoat sa gitna ng paglaban sa korupsyon. Plano na raw sana niyang umuwi pagkatapos ng SONA, pero habang nasa airport na raw at pauwi. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Ngayon, handa na raw siyang ilabas ang lahat. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May part 2 pa raw ang revelasyon ni Ko. Wala pang pahayag si Romualdez kaugnay ng mga revelasyon ni Ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Katang isip lamang ko ituring na Malacanang ang mga mabibigat na paratang ni Zaldico. Lumiliit lang daw ang mundo ni Ko kaya nandadamay siya ng mga pangalan. Nasa Frontline ng balitang yan si Nikki de Guzman. Kasinungalingan ng mga pahayag ni Zaldico. Ito ang iginiit ng Malacanang matapos idawit ng dating kongresista si PBBM sa issue ng 100 billion peso insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Pangulong Marcos pa nga ang nagsiwalat sa publiko ng anomalya sa flood control projects. Para malaman po ninyo, mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang isip lamang. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Nakarating na raw kay Pangulong Marcos ang mga akusasyon ni Ko. Tingin ng palasyo, mas marami pa rin ang galit kay Ko. Hinamon siya ng Malacanang. Mas magandang umuwi siya rito at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Na lehitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha, para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Matatandaan na sinabi ng kampo ni Ko na natatakot umuwi ang dating kongresista sa Pilipinas dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Depensa naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na pinangalanan din ni Ko, binuo ng executive branch ang budget sa loob ng 6 na buwan. Oras na mahawakan ito ng Kamara, hindi na raw pwedeng makialam dito ang Pangulo. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. Ipinagtanggol din ni Navotas Representative Toby Chanco ang Pangulo. Katunayan, sa isang meeting daw noong 2024, pinuna pa nga raw ni PBBM si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon sa Pangulo, wala na raw natitira sa mga proyektong prioridad ng gobyerno. Sabi niya, kayo dalawa ni Saldi, kuha kayo ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na namamahala sa flood control hearing sa Senado, walang bigat ang mga pahayag ni Ko. Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Sabi naman ng Department of Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumite ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Kailangan din malaman kung kailan at saang lugar kinuha ang video. Ang video po kasi iba yung iba yung rules of admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan is not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Pati si DPWH Secretary Vince Tizon dumepensa para sa Pangulo. Siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Kaugnay niyan, nananawagan si dating Congressman Zaldico kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na silipin ang mga insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, pwede ikumpara ni Lacson ang pumasang budget sa National Expenditure Program o NEP. Dagdag pa ni Ko, dapat daw itong gawin ni Lacson bagong anumang anyay unfair na mga pahayag.
Unang sinabi ni Lacson na walang bigat ang mga pahayag ni Ko dahil hindi naman siya nakapanumpa. Inilaglag ng dating opisyal ng DPWH ang iba pang senador na umano'y sangkot sa kickback sa flood control projects. Kabilang na riyan ang dating senador na dinideliveran pa raw ng kahon-kahong pera. Narito ang aking report. 6 na cardboard boxes na may tig 20 million pesos at isang paper bag na may 5 milyong piso. Yan daw mismo ang inabot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Senador Bong Revilla noong 2024. 125 million pesos daw ang ibinagsak na pera ni Bernardo sa mismong bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Katumbas daw yan ng 25% na komisyon mula sa ilang proyekto sa DPWH. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Pebrero daw nitong taon, nagpa-deliver daw ulit si Bernardo ng dagdag na 250 million pesos para kay Revilla. Si Senator Jinggoy Estrada naman nauwi raw sa 25% ang naging komisyon na umabot sa 360 million pesos. I tasked my driver to deliver the boxes to Sen Jinggoy at the Artiaga building in San Juan City. Senator Jinggoy personally confirmed to me his receipt of the commitment and thanked me for the same. 12% naman na komisyon ang natanggap daw ni dating Senador Nancy Binay sa pamamagitan ng kanyang staff noong 2023. Nasa halos 500 million pesos daw ang na-deliver para kay Binay. 2 deliveries. The first delivery amounted to 340 million at a house in Horseshoe Village, Quezon City, and the second delivery amounted to at least 200 million at another house, but also in Horseshoe Village, Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The Sir refers to the husband of Senator Binay. Noong naging Senate President naman daw Senator Jesus Codero, humingi si Maynard Ngu ng listahan ng proyekto para sa funding ng DPWH. 160 million daw ang unang ibinagsak para kay Escudero sa building ni Ngu sa Maynila. 120 million pesos naman ang ikalawang delivery sa parehong lugar. Pinangalanan din Senador Mark Villar. Ang karanasan daw ni Bernardo, hihingan siya ni dating DPWH Undersecretary Cabral ng detalyadong listahan ng mga proyekto sa ilalim ng lump sum funds at aaprubahan niya ito o forward kay Secretary Mark Villar. Kasama daw dito ang major road projects gaya ng EDSA at 10% daw ang komisyon dito. Paghahatian daw yan ang pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar, Cabral at Bernardo. Naniniwala daw si Bernardo na ang cut para kay Aguilar ay mapupunta kay Villar pero di niya naman daw nakausap ang kalihim. Nabanggit din ni Bernardo si dating Senador Grace Poe. Hindi raw direktang nagkausap si Bernardo at Poe. Sinabi daw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na may nakalaang proyekto para sa senadora na nagkakahalaga ng 500 million pesos at 20% daw ang komisyon na kinolekta naman ng isang kontraktor. Isa pang bagong pangalan sa salaysay ni Bernardo si dating senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Ang nakatransaksyon naman daw ni Bernardo para kay Angara ay si DepEd Undersecretary Trigev Olivar. Hindi raw direktang nakausap ni Bernardo si Angara. Naging emosyonal naman si Bernardo nang idawit ang dating boss na si Bunoan. Bunoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bunoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Sa pahayag ni Revilla, naniniwala siyang lalabas daw ang katotohanan. Itinanggi rin niya ang mga gawa-gawang akusasyon laban sa kanya. Naalarma naman daw, Senadora Grace Poe. Hindi raw siya involved sa korupsyon at kaya niya raw itong sabihin sa publiko. Para naman kay Senator Mark Villar, isa itong malaking kasinungalingan. Huwag daw sanang agad mang-judge, base lang sa salaysay ng isang tao. Itinanggi rin ni Binay ang akusasyon sa kanya sa flood control projects. Wala raw siyang empleyado noon sa Senado na kayang gumawa nito. Hindi rin daw kailanman dawit si Angara sa korupsyon. Ito naman ang sagot ni Estrada sa paratang sa kanya. Thank you. Running lamang daw ang Malacanang sa umugong na destabilisasyon kasabay ng malawakang rally. Ayon po yan kay VP Sara Duterte. Ayon sa bise, suportado niya ang anumang rally pero hindi raw siya dadalo. Ang panawagan ng bise sa Malacanang, irespeto ang freedom of expression. Wala sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad.
na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila. Sinabi ng bise sa pagdiriwang ng ikasiyam na pung anibersaryo ng OVP sa Makati. Present din doon sina dating Pangulong Erap Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo na parehong nagsilbing vice-presidente. Walang panic mode sa gobyerno. Yan ang tiniyak ng palasyo sa buwelta ni VP Sara na paranoid na raw ang pamahalaan. Tiwala naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi mauuwi sa destabilisasyon ang mga ikinakasangkilos protesta ng Iglesia ni Cristo at ng mga retiradong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang protestang yan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Mauulit daw sa linggo, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Kasali rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta. Kaya kanina, ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Kasabay ng rally sa EDSA, magsisimula rin sa linggo ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila. Paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Maging ang palasyo, hindi raw nababahala sa mga isasagawang kilos protesta. So wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. Nanawagan naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga makikiisa sa rally na bantayan ang kanilang hanay. Lalo't posible raw na samantalahin ng iba pang grupo ang kanilang aktibidad para manggulo. Dahil may mga nagre-report po sa akin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Pagtitiyak naman ng AFP. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Naipit at nagulungan ng truck ang isang binatilyong naglalakad sa gilid ng kalsada sa Cebu. Ang biktima, bibili lang sana ng gamit para sa kanyang school project. Naasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kalsadang ito sa Barangay Tingob sa Mandawi City, nakuhanan ng dashcam ang binatilyong mag-isang naglalakad sa gilid. Wala siyang takot kahit pa mga truck ang nakakasalubong. Sa palikong bahagi kita ang truck na palikurin. Ang binatilyo kumaliwa. Pilit pinagkasya ang sarili sa pagitan ng pader at ng truck. Hindi na nakita sa video pero tuluyang naipit ang lalaki. Lolo, toyes bak toy. Kabalo ng apiki ba dito siya dito. Agad na pasugod ang isang motorista. Iya magipugos og dagan gud. Ang biktima pumailalim sa truck at duguan ng ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Kinilala ang biktima na si Zach Renzo Silaya, 14 years old.
Kwento ng kanyang tatay, bibili lang noon ng illustration board para sa school project ang kanyang anak nang maaksidente. Binagyo kasi sila kaya wala na silang natirang gamit. Bakit ako? Kita na akong anak nila, hayaan mo. Yung explain ko, ayaw kita anak. Itong daan. Nagkaareglo naman ang pamilya ng biktima at ang truck driver. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Showbiz tonight na tayo. The stage was on fire sa pagrampa ni Miss Universe Philippines Atisa Manalo sa swimsuit fashion show ng Miss Universe sa Pattaya, Thailand. Sexy si Atisa sa kanyang two-piece green swimsuit. Tinernohan niya yan ng kanyang nude heels at gold dangling earrings. Big waves din ang kanyang hairstyle na parang Diyosa sa November 21 na ang coronation night ng Miss Universe sa Bangkok. Enjoy si kapatid star Andres Mulak sa kanyang first theater project na Bagets the Musical. Todo indak si Andres with other casts, kasama sina Ethan David, KD Estrada, at marami pang iba. Nostalgic feels ang hatid ng Bagets the Musical. Hango ito sa hit movie noong dekada 80. Gagampanan ni Andres ang role noon ng amang si Aga Mulak. Abangan ang Bagets the Musical sa Newport Performing Arts Theater. Kailangan ko umarte, kailangan ko kumanta, kailangan ko sumayaw, and also the bonding of this cast, all 10 of us boys are really super close na kami. May mga pagsasaluhan pa tayong chika later, kaya dyan lang kayo. Susunod, 6 na kongresista at 2 dating opisyal nakalisa sa ledger ng kickback ng mga diskaya. Mga kaanak ng martial law victims wala raw luha para kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Construction ng Monterrasas de Cebu, pinatitigil ng DNR dahil sa ilang paglabag. At ang pasilip sa The Devil Wears Prada 2. Pagbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Absent ang lahat ng kongresistang inimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi rin sumipot si Zaldico na nagpadala ng excuse letter at medical records na ang petsa noon pang Enero. Narito ang aking report. 15 ang inimbita pero ni isang kongresista walang dumalo sa ikapitong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson, nagpadala ng sulat si House Speaker Boji D. Hindi raw muna haharap ang mga kongresista dahil sumailalim na sila sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Now, according to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice. Kasama sa hindi sumipot si dating Congressman Zaldico, meron siyang ipinadalang excuse letter na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ay hindi katanggap-tanggap. January 23, 2025 daw kasi ang petsa ng medical record ni Ko. Meron ding dokumento ng hospital appointment ni Ko, pero ang petsa ay noon pang September 22. Hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Zaldico. Wala akong nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya pwedeng dumalo dito. Kaya para sa mga senador, bagsak ang excuse letter ni Ko. At kung may susunod pang pagdinig, ipapasabina na siya. At kung ayaw pa ring humarap, posible na raw siyang makontempt. Samantala, ang isa pang hinahanap sa pagdinig, ang kontrobersyal na witness sa si Orly Guteza. Si Guteza ang nagbunyag na siya raw mismo ang nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Nasaan na po yung ating witness na si Ginoong Guteza? Because yung kanya pong testimony ay napakalaki po. Lahat po tayo nagimbal dito. So we want to find out, is he okay? Where is he at? Is he still alive? Is he dead?
6 na kongresista at 2 dating opisyal ng gobyerno ang nakalista sa kickback ledger ng mag-asawang Diskaya. Sila raw yung nakatanggap ng pera mula sa flood control projects. Naritong muli ang aking report. Sa pagsalang ng mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, unang hinanap sa kanila ang ledger na sinasabing naglalaman ng listahan ng mga kickback ng ilang mambabatas at opisyal ng DPWH. Pero walang dalang ledger ang mag-asawa. Kailangan namin yung ledger. Ngayon sasabihin mo, hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya. Nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Pina-escortan ang mga Diskaya sa Senate Sergeant at Arms para kunin ang ledger. At makalipas ang ilang oras, dala na nila ito sa Senado. Pinabasa sa kanila ang pangalan ng ilang politikong nakalista. Ang nandito po ay si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Idinetalye ni Curly Diskaya kung kailan nagkaabutan ng pera at kung sino ang tumanggap. Pero sa dami, kulang daw sa oras. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, susulat siya kay Senate President Tito Soto para payagan ulit na umuwi at kunin ng mga Diskaya ang iba pang dokumento sa flood control projects ng mag-asawa. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga personalidad na nakasulat sa ledger. Pero total, nasa Senate hearing si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, natanong na siya agad. Kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. I will have to match that with the projects if really it's true. Tinalakay rin sa pagdinig ang pag-a-apply ng mga Diskaya sa Witness Protection Program. Dito na nagkabanggaan sina Senator Rodante Marcoleta at Prosecutor General Richard Fadulion. Kinuwestiyon ni Marcoleta ang sobrang higpit ng DOJ sa pagtanggap sa Witness Protection Program, lalo na ang issue ng restitution na anyay wala naman sa batas. Parang namimili kayo. It is a selective process. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application. Yun ang ginagawa the process mo, of application, a sir. Selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? There is no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. Sa huli, humupa rin ang tensyon. Kung ang kagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o mo-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits. Let's not talk about restitution. Tapos na. Okay na yun. Wala nang restitution, pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Sabay sa pagluksa ng mga malapit kay dating Senador Juan Ponce Enrile, meron ba mga walang luha na inalala ang madugong bahagi ng kasaysayan na may kinalaman sa yumaong politiko? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nakaburol na sa chapel ng kanilang bahay sa Makati ang labi ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Tanging pamilya at malalapit na kaanak ang pinapayagan sa loob habang inaayos pa ang detalye ng public viewing at kung saan siya ililibing. Nagpaunlak ng panayam ang anak niyang si Katrina. Inalala niya ang pagiging ama ni Enrile. A lot of people think they know my dad, but they actually don't. And the persona that he has in public is very, very different. So the thing that I will hold most as his legacy is his mentorship. Sa kabilang banda, meron ding mga walang luha sa pagpanaw ng dating senador. Sila, yung mga hanggang ngayon ay hindi pa nakakalimot sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Dahil yan sa naging papel ni Enrile sa pagpapatupad ng martial law noong 1972 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
Hindi namin kalilimutan ng kanyang mga krimen, nagluluksa kami sa ngalan ng lahat ng biktima ng martial law na kung saan tumulong na magpatupad si Enrile. Ang samahan ng mga ex-detainee laban sa detensyon at aresto o selda, nanindigang wala silang luha para kay Enrile. Inalala nila ang gawa-gawang ambush noon kay Enrile para patunayan na kailangan noon ang batas militar. Giit pa ng selda na bahiran ng dugo at pagdurusa ng mga hindi mabilang na biktima ng martial law ang kamay ni Enrile. May pananagutan pa rin daw si Enrile hanggang ngayon dahil mas pinili raw niyang baluktutin ang kasaysayan sa halip na humingi ng patawad sa mga biktima. Dagdag pa ng selda, may bahid din ng korupsyon ang buhay ni Enrile dahil sa pagkakadawit niya sa bilyon-bilyong piso na Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Para naman sa historian na si Xiao Chua, sana raw ay maging panahon ito ng pagninilay ng bansa sa mga aral ng buhay ni Enrile, gaya kung paano gamitin at hindi dapat gamitin ang kinang, kapangyarihan at pera. Kung totoo nga raw ang kabilang buhay, sabi ni Chua, sana raw ay mapaliwanagan ni Enrile doon ang mga biktima ng martial law. His propensity to change his version of history every now and then, he would be a fascinating figure to study for many years to come. But for now, we have to reflect on some of the good things that he had done, but also on the immense effect that he did to our society. Sa kabila ng mga batikos sa ama, may lagi raw bilin si Enrile sa kanyang pamilya. My father always told me never hate, always help, stay humble, and never throw the first punch. But if they do throw the first punch, then you can punch back. Iisa lang din daw ang gustong mangyari ni Enrile para sa mga Pilipino. As my dad would say, gusto niya, happy kayong lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal na paglulunsad ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Sa ginawang programa sa Intramuros, Manila, tiniyak ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagpapaigting ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Binigyang din niya ang responsabling paggamit ng artificial intelligence. Magsisimula ang pagiging chairman ng Pilipinas sa ASEAN sa January 1, 2026 kung saan papalitan sa posisyon ang Malaysia. Bago yan, nag-courtesy call sina Amal and George Clooney kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Si George Clooney ay kilala bilang isang Hollywood actor at aktivista, habang ang misis niyang si Amal ay isang international human rights lawyer na hawak ang mga high-profile cases sa UN at sa International Criminal Court. After 20 years, magbabalik na sina Meryl Streep at Anne Hathaway sa second installment ng 2006 hit film na The Devil Wears Prada. Miranda? Took you long enough? Teaser pa lang yan, pero may almost 7 million views na agad yan as of this time sa YouTube. Babalik sa fashionable streets of New York and sleek offices ng Runway Magazine, sina Andy played by Anne Hathaway at Miranda na role naman ni Meryl Streep. Sa May 2026 na yan mapapanood. Susunod, construction ng Monterazas de Cebu pinatitigil ng DENR dahil sa ilang paglabag. Estudyanteng natabunan ng lupa sa Cebu City, paanong nakaligtas? At Korean superstars, binida ang kanilang upcoming projects sa Hong Kong Disneyland. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Natabunan sa landslide ng isang bahay sa Cebu City dahil sa mga nagdaang kalamidad. Maswerte naman nakaligtas ang isang estudyante matapos sagipin ng mga kapitbahay. Nasa frontline ng balita si John Rawan ng News 5 Visayas. Bugbog sa lindol at ulan kaya lumambot ang lupa sa Barangay Bakayan, Cebu City. Kahapon gumuho ang bahagi ng bundok, natabunan ang isang bahay. Nakagawa sa goy? Palagi na piita. Kalahating katawan ng engineering student na si Aris Habawel ang natabunan ng lupa. Pero sa tulong ng mga kapitbahay, nasagip siya. Natutulog po kami. Then suddenly, may pumutok tapos wala na, diretsyo na yung mga bato sa akin, sa kwarto ko. Sinira niya po yung bahay namin. Sugatan man, nagpapasalamat si Habawel na nakaligtas siya. Yun nga lang, wala na silang bahay. Ayon sa barangay, lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na lindol at bagyo. Agad namang nagpatupad ang forced evacuation sa lugar. Sa isang subdivision naman sa Cebu City pa rin, inakyat ni James Repdos at ng kanyang pamilya ang tangke ng tubig para makaligtas sa bahang dulot ng bagyong Tino. 2 oras kami dun. Anak ko sir, na 10 months na babae sir, nagbabayulit na yung lips niya, tsaka yung mga kamay niya. Napakasakit sir, nawala lahat. Wash out talaga lahat. Back to zero talaga, literal. Humupa na ngayon ang baha pero maputik pa rin. Sa tala ng Cebu City LGU, 36 ang namatay at 6 ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas! Pinatitigil na ng DNR ang construction ng kontrobersyal na Monterrazas de Cebu ng celebrity architect na si Slater Young. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na nakitaan nila ng paglabag ang proyekto base sa kanilang pagsisiyasat. Kabilang dyan ang pagputol nila ng puno sa higit 700 para sa proyekto nang walang permit mula sa DNR. Bukod pa raw yan sa 10 nilabag nila sa kanilang environment certificate. Personal na pinuntahan ng mga tauhan ng DNR ang Monterrazas de Cebu 3 araw matapos hagupitin ng bagyong Tino ang Cebu. Stop po ngayon ang operation ng Monterrazas de Cebu. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate except yung i-repair po yung nasirang detention. Doon sa 734 seedlings puno po na pinutol, Your Honor, sa batas po kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So that's more or less 73,400. Abangan! Kilalanin ang longest married couple sa buong mundo. At Yoon Bin, Ji Chang-wook at iba pang Korean stars magkakasama sa promotion ng kanilang project sa Hong Kong Disneyland. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Binida ng ilang Korean superstars /Oppa ang ilan sa kanilang pasabog projects sa Disney+. Kabilang dyan ang mga serye ni Ji Chang-wook, Do Kyung-soo, Lee Jong-suk at reality show ni BTS Jimin at Jungkook. Narito ang report. It's raining Oppa dito sa happiest place on earth, ang Hong Kong Disneyland, mula kina Yoon Bin, Ji Chang-wook, EXO-DO, Ju Ji-hoon at Lee Dong-wook. Lahat sila pasabog ang entrance. Bukod sa nag-uumapaw na kagwapuhan, may bagong pasabog na global at groundbreaking projects din sila sa Disney+. Unexpected love teams mula sa iba't ibang Korean superstars at cross-culture love story para talagang mas maging global at mas maraming bansa makarating ang kanilang mga serye. Korean and Japanese collab drama ang pagbibidahan soon ni Wookie na Mary Berry Love na mostly issue-shoot sa Japan. Kasama niya dyan si Japanese superstar Mio Imada. First villain role naman ni EXO-DO ang The Manipulated, kung saan bibida rin si Ji Chang-wook.
At hindi pa man umeere ang Season 1, inanunsyo na ang Season 2 ng banner series ni Yoon Bin na Made in Korea. Set in the 1970s ito at ang papel niya rito ay isang KCIA agent na smuggler on the side. Pamasko niya ito sa fans na showing na sa December 24. Magsasama naman sa isang hit webtoon adaptation sina superstars Shin Mina at Joo Ji-hoon at Lee Jong-suk sa The Remarried Empress na all about monarchy at pagtataksil. Pangmalakasan din ang love team ni na IU at Byeon Woo-suk sa Perfect Crown. Present din si Emmy at Golden Globe Best Actor Hiroyuki Sanada para sa Season 2 ng highly acclaimed series na Shogun. Bukod sa kanila, may pa-special greetings din sina BTS Jungkook at Jimin para naman sa adventures nila sa Switzerland at Vietnam sa Season 2 ng Are You Sure? Showing na yan sa December 3. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Para naman sa ating pampang-good night, nahanap po namin online ang world's longest married couple. Boy na boy ka. 83 years ng kasal ang mag-asawa mula Miami sa Amerika. Tuloy. Yan sina Lil at Eleanor Gittens, 108 at 107 years old. Kinilala sila ng Longevity Quest bilang pinakamatagal na mag-asawa. Meron pa silang kopya ng kanilang wedding photo taong 1942. Tatlo ang anak nila na survive ng mag-asawa ang ilang gyera at pandemya. Ang sikreto sa happy marriage, pagmamahal sa isa't isa at ang pagiging mapagpatawad at maunawain. Dahil araw ngayon ng laglagan, kamusta yung kape mo? Masarap? Laglagan! Alam niyo mo, mahilig po si Edligaw sa kape. Hanggang gabi, nagkakape po yan. Pa-midnight na kape pa din. Parang wala ka nasabi. Kamusta? Sarap? Okay. Wow. Naka talaga. Lalong tumatapang Naku, si Sir Ed. Naku, makahuli ka ng endorser niya. Talaga naman, nakakapagpatapang. Palabasin ko talaga. Teka, pa ba ang pampag-good night? Iba pinag-usapan. Actually, may tanong ako. Gano'n na kayo katagal married ni Ma'am Esther? Teka, mathematics yan eh. 24. Matiis ka niya, ha? Sa 24. 2. Mean 2, Ed 0. Yes! Ako, dito lang ako. Kasi, up! Di pwede. Hindi ako kasal. I will be forgiving tonight. Naku, yun. Dahil po yan sa kape ni Ed. Yes. Alamin niyo po kung ano yan. Bless you. Yan po 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Bala na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa lunes mga kapatid, kami ang inyong kapatid sa balitaan sa public service. Tapos ako po si Mean Los Baños, Oroseo. Ako po si Ed Lingaw, walang iwanan sa Frontline Tonight. Muntik ng...